Walang pipigil sa mga gustong makiisa sa Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally sa South Cotabato dahil kahit napakalakas ng ulan doon ay tuloy pa rin ang pagtitipon. Alamin natin ang iba pang update sa nasabing rally sa report ni Hana Pagaran. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, hindi natinag ang mga taga-suporta at mga tagapagsulong ng PDP Laban na lumahok sa Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally dito sa Barangay Poblasyon, Polomolok, South Cotabato para ipakita ang kanilang matitibay na paniniwala sa mga adhikain ni Senatorial Candidate Pastor Apollo Sikibuloy at ng iba pang mga kasamahan nito sa PDP Laban. Sa bawat hakbang patungo sa sabing venue, baon ng mga dumalo ang pag-asa na sa tulong ng mga kandidatong ito, muling makamit ang isang pamahalaang makatao, matapat at may paninindigan. Maaga pa lamang ay nagtipon na ang mga volunteer, mga taga-suporta at pasyal ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Dala-dala nila ang kani-kanilang panangga sa ulan habang patungo sa covered court ng Power Purple College of Southern Philippines Incorporated ang itinatang venue para sa rally. Ang lugar ay napuno ng mga taong sabik papakinggan ang mensaheng hatid ng mga kandidato ng PDP Laban. Isa na rito si Councilor Ligaya Orbesido na isang re-electionista at may-ari ng venue kung saan ginanap ang naturang rally. Kitang-kita ng ating mga mata, nararamdaman natin kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi lang para sa SMNI or KOGC, no? Yung kanang pangdaog-daog yun sa mga katawan. So, I think at this point in time, we need people who are connected with God, para people who are willing to be directed by someone up there. So ako, personally, I have decided to support Duterte 10 or Duterte, no? PDP Laban po. Para, ayusin natin ang Pilipinas. At I would like to appeal to not only to the constituents of Pulumulok, please, hindi namin magawa ito. Magtulong-tulong tayo, no? Let us support the PDP Laban, no? And let us support Pastor Apollo Sikibuloy. Dagdag pa niya, ang personal niyang karanasan sa pakikinig sa mga mensahe sa SMNI at ang pagbisita sa Covenant Mountain Garden Eden Resort sa Tamayon, Davao City ang lalong nagpatibay ng kanyang paniniwala sa liderato ni Pastor Kibuloy. I just happened to open my TV sets and have that SMNI, the lowest part of our family. So I have heard all the God's words from him, the songs coming from, of course, the choir, and nakikita ko sa buhay niya. Ayun, may resibo. Diba? I have been to Garden of Eden Restored for twice. Sabi ko, ako sa nakikita mo, you know for a fact that this man is a very godly man, very orderly, because I do believe orderliness is next to godliness. So nakikita mo sa buhay ng tao. Naniniwala naman si Danny Nograles na kailangan ng mas balansing pamahalaan at mas makataong liderato. Sa isa pang bahagi ng kanyang talumpati, binigyang din niya ang kahalaga ng tamang kandidato para sa kinabukasan. I really would like to endorse them all. Magkaroon kita sang tinuod nga check and balance kasi kung one-sided lang ang karon nga kakatabo, medyo padulungi kita sa murag dili maayong sitwasyon. Wala na siyang qualified pa na magdagan. Sa tingin naton, sino pa ba ang pwedeng magbangga dito? Wala na, si Sara na lang ang pwede naton nga ilaban. So with that, sa tingin ko, kinahanglan naton proteksyonan ang aton kaugmaon. We should vote straight dito sa PDP Laban. Binigyang din ng tagapagsalita ni Pastor Kibuloy ang kanyang laban para sa moralidad, katotohanan at hustisya na siyang tinanggap ng mga taga-suporta ng may palakpakan. Kasama ang kampanya ang hangaring tuwagin ang lumang sistema na nila ay matagal nang naging ugat ng korupsyon at kahirapan sa bansa. Ipinahayag ng kampo na hindi lamang ito tungkol sa politika, kundi isang panawagan para sa pagbabalik ng prinsipyo at tapat na pamumuno. Kaya't panawagan ng isang pastor, piliin ang kandidatong may tunay na takot sa Diyos dahil sa gitna ng kawalan ng hustisya, sagrado ang boto ng bawat isa. Sa darating na halalan, tayo ay magpili ng kandidato na sumasang-ayon po sa ating puso. Dahil
alam natin na hindi porket may ini-offer na pera, yun na po ang ibubuto natin. Pero ang importante po sa lahat na ang ating boto ibigay po natin sa tao na mayroong takot sa Panginoon at higit sa lahat ay mayroong kapayapaan, naghangad ng kapayapaan at pagbabago po, especially sa ating gobyerno ngayon na hindi na po natin nakita yung tunay na justice. Para sa mga dumalo, ang araw na ito ay simbolo ng bagong simula, isang hakbang tungo sa gobyernong muling magbibigay halaga sa mga karaniwang mamamayan, lalo na sa pamamagitan ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa oras na may luklok siya sa Senado. Ang bawat sandali ay naging patunay na ang pananampalataya at pag-asa ay mas matibay kaysa ulan. Habang umaagos ang tubig ulan sa mga paligid, mas lalo ring tumitibay ang paniniwala ng mga dumalo na sa tulong ng kanilang mga sinusuportahang kandidato, muling magkakaroon ng saysay ang serbisyo publiko. Mula rito sa Progrong South Cotabato, Hannah Bagaran, Citizen Correspondent, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas. Tama po ba?